Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating Yutan Tabunon PH channel at nandito na naman po tayo para sa ating panibagong reaction video. At ito mga kaibigan, ito bagong balita po ito. Tingnan natin. Kalain nyo mga kaibigan, ito. Patungkol ito sa ating seguridad mga kaibigan. Monster ship ng China namataan sa Zambales from ABS-CBN Patrol po ito. Kanina lang po ito binalita at ito pakinggan natin mga kaibigan. At ito mga kaibigan, dito sa situation na ito, lalo na dun sa West Philippine Sea mga kaibigan, ito mayroong pinaka-epektibong solusyon ang Congress na ginawa mga kaibigan. Lalo na itong si Martin Romualdez at si Zaldico. Subaybay niya po ito mga kaibigan until the end kasi may mga videos tayo na ipapakita na lalo na yung video na kung saan nagbigay ng solusyon si Martin Romualdez at si Zaldico dito sa problema natin sa China mga kaibigan. Ay ito, pakinggan muna natin itong balita, the monster ship ng China na mataan sa Zambales. Okay? Bago natin i-play, paki-like and share mga kaibigan and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Ay ito, pakinggan muna natin mga kaibigan itong balita na ito. Please leave this area immediately. Pinutakte ng sunod-sunod na radio challenge ng Philippine Coast Guard ang dambuhalang China Coast Guard Vessel 5901 na Ako, internet natin mga kaibigan. tinaguri ang monster ship matapos itong mamonitor sa dagat Ano ba to? sa sakop ng Zambales nitong Sabado. Sa impormasyong nakuha ng PCG, 54 nautical miles ang layo nito sa Capones Island. Agad na pinalayag ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Galvan ang BRP Cabra, isang helicopter at PCG Caravan para kumpirmahin ang impormasyon at igiit na nasa loob ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Di ba mga kaibigan? Monster ship ng China pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Nasa Zambales mga kaibigan. Anong ibig sabihin nito mga kaibigan? And imagine niyo yan mga kaibigan na hindi lang, makikita natin ngayon mga kaibigan, hindi lang sila nandoon sa isang teritoryo lang. Hindi lang sila nandoon sa Ayungan Shoal, pati pumasok na rin po sila dito sa Zambales mga kaibigan. Anong ibig sabihin nito mga kaibigan? Comment nyo dyan kung anong ibig sabihin nito. Mga kaibigan, grabing pambubuli na ito ng China mga kaibigan. Okay. Bakit ginagawa ito ng China sa Pilipinas? Isipin niyo mga kaibigan, yung isang bata nang bubuli ng ibang bata, ano kaya ang nasa isip ng bubuli? Most likely mga kaibigan, iniisip na ng bubuli na yung binubuli niya hindi siya kaya. Most likely, ito ang iniisip ng China na hindi natin kaya yung China. And of course, alam naman natin mga kaibigan, hindi natin kaya yung China. In terms of population, in terms of capacity, military capacity. Kasi nga, yung Congress mga kaibigan, meron silang magandang solusyon dito. Dito sa pambubuli ng China. Bakit binubuli tayo ng China? Kasi, binabalita sa atin at alam ng China, kasi sumusubaybay sila sa atin, na yung AFP modernization natin walang budget. Or may budget man, nag-cut ng 15 billion for 2025.
So basically mga kaibigan, itong solusyon ni Martin Romualdez, alam niya or alam ng Congress kung anong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. And yet, yung solusyon nila ang pagkat ng budget. Ito yung solusyon nila mga kaibigan. Ito, pakinggan natin. Kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed, but has been approved and is being signed right now, and we will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell that regardless of whatever doubts, whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Diba? Diba? Yan yung mga kaibigan. Yan yung pinakamagandang solusyon na ginawa ni Martin Romualdez at ni Zaldico ng buong bicameral committee, mga kaibigan. Diba? Ang ganda ng solusyon. Nagkagulo, may issue tayo sa Philippine Sea, ilang taon na yan. Most likely, yung mga walang alam, until now, biniblame pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte. Alam naman natin, nag-umpisa yung lahat sa time ni Pinoy nung nagkaharap dyan yung China at ng Philippines. At pumagit na yung US, umalis yung Philippines, nagpaiwan yung China. Diba? Yan yung pinakamagandang desisyon ni Pinoy, mga kaibigan. And yet, until now, yung mga tao, biniblame pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte. At ito ngayon mga kaibigan, ito yung pinakamagandang desisyon, pinakamagandang solusyon na ginawa ng Congress, lalo na dito ni Martin Romualdez at ni Zaldico. Na alam na may issue dito sa West Philippine Sea or relationship natin dito sa China. And yet, nag-cut ng budget doon sa modernization. Di ba ang ganda mga kaibigan? Palakpakan mo na. Palakpakan. Check natin, mayroon ba tayong clap dito? Ayan. Yan yung pinakamagandang solusyon ni Martin Romualdez at ni Zaldico, mga kaibigan. Kalain nyo, may problema tayo. May problema yung AFP natin, security natin doon sa China, nag-cut ng budget doon. Di ba? Isipin yan mga kaibigan. Comment nyo dyan kung anong nasa isip nyo dito mga kaibigan. And yet, kung mayroong mga pagtitipon patungkol dyan sa mga AFP, sa mga Philippine Navy, anong sinasabi ng Malacanang? Ito yung mga pambubulang ginagawa ng taga Malacanang, mga kaibigan. Ito, pakinggan natin. From 24 oras ito, mga kaibigan. Ito. May binitawang pangako ang Pangulo sa harap ng higit 600 graduates ng Officer Candidate School ng Armed Forces of the Philippines. To all the members of the AFP, be assured. Diba? Ang ganda ng delivery, mga kaibigan. Commanding talaga si Commander-in-Chief. Delivery niya. Kasi nga nagbabasa eh. Ang dali lang yan mga kaibigan. Kahit sino magbasa, kayang gawin yan eh. Nagbabasa eh. Sige. That this administration remains committed to transforming our AFP into a world-class force that is a source of national pride and national security. Diba mga kaibigan? Yan yung kung mayroong mga pagtitipon dyan, kung invited mga kaibigan, nagsasalita yung presidente, yung audience, yung AFP, or your Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, o kahit sinong nasa security, defense and security, ito yung mga pambobola, mga kaibigan. Gagawing world class ang AFP. Anong nangyari? Nag-cut ng 15 billion budget.
Paano magiging world class? Kung bibigyan lang ng dagdag na 150 pesos subsistence itong members ng AFP. 150 pesos daily subsistence. Pangdagdag kain mga kaibigan. So magiging world class lang ba kung busog itong mga AFP natin? Magiging world class ba? Kasi busog sila. Kasi from 150 yung daily allowance, food allowance, naging 300 na. O ito nga sinabi ni Romualdez dito, mga kaibigan. Nagpapasalamat pa itong AFP. Ito yung sinasabi ng Romualdez. Hindi nga nag-play. Sa batas. Kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed, but has been approved and is being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please. Ngayon ko lang napansin ito mga kaibigan. Tingnan nyo. Pipirmahan pa, iraratify. Comment kayo dyan kung nagkamali ako ng pagkaintindi mga kaibigan ha. And yet, ito yung narinig ko. Ito yung pagkaintindi ko. Iraratify nila yung bicameral report, Bicam committee report this afternoon. So, ibig sabihin mga kaibigan, ito, tumawag siya dito kay AFP Chief Bronner. Let's assume between umaga hanggang lunchtime ito mga kaibigan. Tumawag siya, nag-inform siya na aaprubahan nila yung additional 150 subsistence or daily food allowance ng AFP mga kaibigan. Kasi nag-promise itong si Romualdez nung inbitahan niya yung itong mga generals ng AFP. So nag-promise ito siya at ito, and then sinasabi niya dito mga kaibigan na i-approve, i-ratify nila at pipirmahan nila mamayang hapon. Imagine niyo mga kaibigan, wala pang nangyari na pirmahan, ratification, hindi pa, mamayang hapon pa, and yet ito, tumawag na. Pumalakpak na sila mga kaibigan. And yet, mga kaibigan, nag-cut ng 15 billion sa budget doon sa AFP modernization mga kaibigan. At ito na nga mga kaibigan, ito na. Nangyayari na ang epekto ng kabulastugan na ginagawa nila ni Martin Romualdez at ni Zaldico. Kasi nga binabalita ito nationwide mga kaibigan na ang daming ahensya ng gobyerno na kinuna ng budget pati na itong AFP modernization. Of course malalaman ito ng China. At ito nalaman ng China na nag-cut ng budget doon sa AFP modernization at alam ng China na hindi pa ganun ka-modern at kulang pa yung capacity ng Pilipinas para depensahan yung sariling bansa natin. At ito na nga, binubuli na tayo. Lalo tayong binubuli ng China mga kaibigan. Isa na ito sa naging epekto dito sa pinagagawa nila sa budget mga kaibigan. Kalain niyo yan. Kakaumpisa pa lang ng taon mga kaibigan. January 6 pa lang po tayo ngayon mga kaibigan. 6 days pa lang ng 2025. Nag-umpisa ng bully ang China kasi nga alam nila kukulangin tayo or kulang yung budget natin pampa-improve ng mga gamit natin for defense. Of course, hindi tayo nag-wish
na kalabanin itong China or magkakaroon ng away or giyera versus China. Of course, hindi natin yan alam mga kaibigan. At ayaw natin ng ganyan mga kaibigan. And yet, kahit naman lang pag-improve ng kagamitan natin sa AFP para at least malaman ng China na paunti-unti nag-i-improve tayo, nag-upgrade tayo ng mga kagamitan, at least naman lang mga kaibigan. Kahit konti matatakot yung China. And yet, eto nang dahil dito sa pinagagawa nila sa budget mga kaibigan, binubuli na tayo until now. Lalong binubuli tayo ng China. Isa yan sa mga naging epekto mga kaibigan. Ano pa ang mga posibleng epekto? Ito, papakita natin. Itong video na ito. Galing sa DZRH television mga kaibigan. Oh. Pakinggan natin. Balita si Edniel Parosa. Pinangangambahang maapektuhan ng budget cut sa AFP modernization ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Yan ang inulutang ng Defense at International Studies expert na si Professor Renato De Castro kasunod ng tapya sa panukalang pondo na inaprubahan ng Kongreso. Batay kasi sa Bicameral Conference Committee report, 35 billion pesos lamang ang budget ng AFP modernization para sa 2025. Mas mababa ito ng 15 bilyong piso kaysa sa hirit ng Department of National Defense. Sa panayam ng DZRH, nagbabala si Professor De Castro na baka masilip ito ng President-elect Donald Trump na kilala. Tingnan yung mga kaibigan. Tama ito mga kaibigan. Kasi nga, alam nating lahat, itong si Donald Trump, negosyante ito. Alam natin kung anong pag-iisip ng negosyante. Hindi yan makikipagrelasyon ang isang negosyante kapag wala yang makukuhang benepisyo galing sa kung sinong kausap niyan o karelasyon niyan. Ito halimbawa, relationship natin sa US. Ngayon magiging presidente si Donald Trump, isang negosyante. At nag-expect tayo na allies natin itong US. And hindi natin alam pag-iisip ni Donald Trump. Basta ang alam natin, itong si Donald Trump, negosyante ito. And most likely, makikipagrelasyon yan sa ibang bansa kung saan meron niya makukuhang benepisyo mga kaibigan. Ito halimbawa mga kaibigan. Yung US, isa sa mga nagbibigay ng supply sa modernization ng mga gamit or upgrades ng mga gamit natin mga kaibigan. Sila yung supplier, isa sa mga suppliers. Of course, meron pa tayong ibang suppliers from other countries. Isa sa mga suppliers natin. Pag nalaman nila na nag-cut tayo sa budget ng modernization natin, most likely anong iisipin yan? Iisipin niya na, kunti lang palang budget nyo pangbili or pang-upgrade ng mga kagamitan ninyo for defense. Number one, bababa yung kita ng US galing Pilipinas. Okay? So, bababa yung, let's say, sales. So, as a customer, ang Philippines is isang customer, kakaunti yung capacity niya na bibili ng gamit from US. So, anong iisipin niya? Kung ikaw, negosyante ka, at kausap mo yung customer mo, ang liit pala ng budget, so anong i-expect mo? Edi most likely, maghahanap ka ng ibang customer. Kung darating ang panahon, mga kaibigan, na mangangailangan yung customer sa kanyang supplier, less priority tayo mga kaibigan. Kasi nga, konti lang yung nakukuha ng US. Diba? Let's say, other aspect, kahit hindi
Yan yung focus natin. Kahit yung isipin natin mga kaibigan, yung capacity ng Pilipinas na protektahan yung sarili natin. Kung sabihin isipin ni Donald Trump, konti lang budget niyo sa modernization. Most likely, hindi kayo nag-iisip para dyan sa defense ninyo. O paano namin kayo matutulungan kung darating yung panahon na didepensahan yung sarili nyo? Kayo, hindi nyo iniisip kung paano nyo depensahan yung sarili ninyo. Bakit ako kung ako si Donald Trump, bakit ako magpapadala ng tulong sa inyo? Kayo mismo, hindi kayo nag-iisip patungkol dyan sa depensa nyo sa sarili nyong bansa. Mga kaibigan, di ba? Comment kayo dyan kung anong sa tingin nyo dito mga kaibigan. Ito, patuloy natin, pakinggan natin. Narinig namang transaksyonal sa kanyang mga kaalyado. So, ito yung approach niya sa North Atlantic Treaty Organization. Ito rin yung approach niya sa bansang Hapon at bansang South Korea. Ibigyan namin kayo ng proteksyon pero tataas niyo yung defense budget niyo. Kumbaga, hindi pwedeng ako lang ang ganyan yung sinasabi. Again, first ko itong narinig niya mga kaibigan ha. Ganyan din. Pag-iisip mga kaibigan. Diba? Ako lang ang magsasubsidize o magbabankroll ng iyong defense capabilities. Correct. Nito lamang taon na. Diba mga kaibigan? Again, makikita natin, binubuli na tayo lalo ng China. Number 2, mga likely iiwanan tayo ng US na inaasahan natin na tutulong sa atin kung darating yung panahon na magkakagulo na. Kasi nga, iisipin ng US, lalo na dito si Donald Trump, bakit ko kayo tutulungan? Hindi nyo iniisip sarili nyo. Hindi nyo inuuna yung defense ninyo. Hindi kayo nagbigay ng budget or konti lang binigay yung budget para sa defense ninyo. So, anong gusto nyo? Papahama ko yung mga military ko dyan sa bansa ninyo, kahit kayo mismo, hindi nyo iniisip yan. Uubusin ko gamit ko, ubusin ko resources ko para protektahan kayo. Hindi naman kayo priority. Konti lang budget nyo sa defense, konti lang pambili nyo ng upgrades gamit, konti lang rin income namin. Kaya naman punan niya ng ibang bansa. So most likely, kung ako si Donald Trump, walang mawawala sa US kung uputuli namin ang being allies natin. Diba? Kasi kaya naman ng US ang sarili nila na wala yung Pilipinas. Yet, alam natin mga kaibigan na hindi kaya natin as Philippines, hindi kaya natin na tayo lang. Again, I'm talking about defense mga kaibigan ha. I'm talking about defense. Kasi nga, nag-cut tayo ng budget. So kahit naman lang sana, ibinigay yung kung anong target na budget, at least iisipin ng China na kahit papano, nag-i-improve tayo ng kagamitan natin. At iisipin na ng US na kinukonsider natin na allies natin, na pati tayo, nag-iisip tayo na or iisipin ng US na concerned tayo sa defense natin. So, tutulong sila. At the same time, iisipin nila, malaki yung budget. Concerned talaga ito sa defense nila. So, kikita tayo nito. Bibintahan natin ito ng kagamitan. Di ba mga kaibigan? Ganun naman kasi yan. Tingnan yung nangyari sa Ukraine. Di ba? US yung nag-supply ng kagamitan. Kasi meron silang budget. Hindi naman yan ipamimigay ng US sa atin. Bibili natin yan.
Isipin nyo mga kaibigan, kung magkakagulo, o hindi natin alam kung anong iniisip ng China ngayon. Of course, alam ng China, for 2025, konti lang budget natin sa AFP modernization, yung pag-upgrade natin sa mga kagamitan. Kaya nga, nag-umpisa na sila 6 day in the year 2025 pa lang, nag-umpisa na ng bubuli. Hindi natin alam kung ano iniisip niyan. Of course, sana lang hindi mangyari. No, what if lang? Atake yan. Hindi natin alam. Anong gagawin natin? Ipauna natin dyan si Martin Romualdez de Zaldico. Naku mga kaibigan. Grabe. Isipin nyo, may problema tayo dito sa defense natin sa West Philippine Sea. Yet, may problema sa West Philippine Sea. Pinubulitan ng China. Yet, ang solusyon ng Congress, lalo na ni Martin Romualdez at ni Zaldico, putulan ng budget yung AFP modernization. At ang pampalupag-loob mga kaibigan, yung additional 150 pesos na additional daily allowance. Bubusugin lang yung mga AFP personnel. Ipapahamak lang. At eto na nga si Bongbong Marcos, every time mayroong gatherings, binubola lang yung mga taga-AFP. Kasi nga gagawing world class ang AFP. And yet, yung pinsan niya na House Speaker, hindi binibigay yung budget na kailangan niya bilang Pangulo. Hindi sinong mas makapangyarihan ngayon mga kaibigan? Comment nyo dyan kung ano sa tingin nyo. Si BBM ba or si Martin Romualdez? Sino naging sinungaling ngayon? Mga kaibigan, si Martin Romualdez ba o si BBM? Sino naging sinungaling ngayon sa harap ng AFP? Comment nyo dyan mga kaibigan. At sige, dito na lang po muna tayo. At again, paki-share and like ng video na ito, and then paki-subscribe na rin mga kaibigan. Maraming salamat po sa lahat at magandang araw sa inyo.